Higit 2 taon bago ang 2028 presidential elections, kumpiyansa na ang isang grupo sa Mindanao sa tiyak na panalo ni Vice President Sara Duterte. Alamin ang detalye sa report ni MJ Mondejar. Dito sa movement na ito, kahit sino dito, kahit rebelde ka pa, basta magtulong ka kay BP Inday, Sara, para presidente, welcome ka dito sa movement na ito. Kaya dito ngayon, walang pinipili ng mga tao. Yan ang mensahe ng Inday Sara 2028 movement sa kanilang pag-iikot sa Mindanao para isulong ang kandidatura ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay dating Games and Amusement Board Commissioner Marma Sanghid, mabilis ang pagdami ng kanilang volunteers dahil sa maagang deklarasyon ni VP Sara na tatakbong Pangulo. Mayroon tayong mga grupo sa BARM, mayroon na sa Tawi-Tawi, sa Basilan, sa Zamboanga City, mayroon na sa Zamboanga Sibugay at saka sa Lanao Sur del Norte, marami na. Sa halip ng mga kilos protesta, 2028 elections na ang pinaghahandaan ng grupo. Bilang show of force, isang malakihang pagtitipon daw ang gaganapin ng movement dito sa Davao City sa darating na Mayo 9. Ayon kay Masanghid, hindi lamang Mindanao supporters ang inaasahang dadalo, kundi pati na rin ang mga taga Visayas at Luzon. Kasi kung magkaroon tayo ng rally, walang epekto. Itong movement na ito, parang recruit sa mga tao. Parang sa taas, pati sa grassroots, yun talagang natin na talagang mag-gaisa tayo. Bagaman malayo pang halalan, idinideklara na ng grupo na tapos na ang laban at si VP Sara na ang susunod na Pangulo ng Pilipinas. Ito'y kahit may kinakaharap na impeachment case ang bise sa Kamara na para sa mga political analyst ay malinaw na hakbang para pigilan ang kanyang pagtakbo sa 2028. Wala na, presidente na. Nag-antay lang tayo ng 28. Itong mga grupo, yung sa kabila, nag-antay na lang kayo ng 28 movement. Pagdating ng 28, siba talaga yun dyan. Wala na kayong magawa dyan. Wala na kayong... Kaya ngayon dito, kung pwede, inyong sirain at banatan si BP Inday para masira talaga. Pero wala na yan. Naniniwala naman ang movement na magkakaroon ng revenge vote o ganti ng mga botante kay Marcos dahil sa isyu ng korupsyon at sa mistulang pagkabingi ng administrasyon sa hinaing ng masa. Hindi lang tao nagtapo kay Marcos, kundi talagang galit na galit na. Kaya lang ayaw ni Marcos makinig. Yan talaga totoo. Galit na ang mga tao ngayon, galit na. Sa kabila ng tensyon sa pagitan ng mga Marcos at Duterte, tiwala ang grupo na susuporta na rin ang iba pang politiko kay VP Sara. Kapag incumbent ka, mayor ka, governor ka, congressman ka, hindi ka talaga mag-declare kasi takot ka baka mawala ka ng ayuda. Pag civilian ka talaga, grassroots ka talaga, pero pagdating ng araw, makita ng mga congressman, governor na wala na silang tao, wala nang kasama, wala na, sabay na yan. Kasi si Inday, 75 to 80% sa Mindanao alone. Wala na. Puro na yan. Para sa Diyos sa Pilipinas kung mahal, MJ Mondejar, SM9 News.